Yan, may re-repair po tayo, electric pan. Ay daw umiikot eh, baka saksak. So tingnan natin yun, may nakaing ikot, mga number 3 na. Yan, lugong lang. Check ko kung mahirap ikutin, bukas ko lang. Okay, dalawa lang natin yung tornilyo niya. Tingnan ko, yun, mahirap ikutin. So baka sa ano problema nito, sa bushing. Check ko lang. Tanggalin natin yung takip. Galing ko muna saksak. Tigas. Tigas nito. Yan, pag magpapa-repair po kayo ng electric fan, linisin nyo muna yung ano, yung pan nyo. Makakaya naman sa ano, sa repairman. Pwede rin naman nilang gawing part ng trabaho yung paglilinis, pero mas maganda linisin nyo na para hindi nakakaya. So yan, linisin ko lang ito. Linisin ko lang. Sobrang alikabok ko. Dami alikabok, mga itim na yun. Susilipin natin yung door nito. Galing ko muna ito. Kasi natin matatanggal itong back cover pag nakakabit pa yan. Yan, tapos itong mga lock, ingat nyo lang yung lock dito. Yan, tanggal na. Ilapag ko na siya. Tatanggalin ko itong sa motor. Kailangan mayroon lang kayong screwdriver. Ito, tabi nyo lang. Magsamahan nyo pa rin para hindi nyo ma-misplace yung tornilyo. Tabi nyo lang ito. Kailangan nyo rin tanggalin itong sa umiikot. Sama kasi yan sa ano, hindi ito matatanggal. Na. Tapos tignan natin yung problema nito. Tigas nito. Dito pa lang matigas. Tanggalin ko muna to para mahugot ito. Yan, meron kasi yung lock ito. Tanggalin ko lang itong lock. Yan, yung lock niya. Lock yan sa ano, LC, para hindi sumagad yung LC. So yan, tigas, nanuyo lang. Medyo okay pa naman siya uka. Natuyuan lang dito. Linisin ko muna to, tapos lagyan ko langis. Tapos check natin kung magiging okay na siya. Ito yung gagamitin kong langis. Bibili to sa ano, sa electronic shop. 4-in-1 oil. 60 pesos. 60 pesos yung bili ko. Hindi ko lang alam kung magkano sa online. Pag gusto nyo din mag-repair yung electric fan nyo, bili kayo nito. Pag kailangan lang isan. So linisin ko to, nawawala yung ano, yung alcohol. Ito na lang gamitin ko, fluid. May guhit na. May guhit kasi gagasgas yung bushing. Ito yung bushing. Ginagawa mo na ito. Inisin nyo lang para matanggal yung mga ano, dumi-dumi. Ang inaano ko rin, baka kaya baka nakakasira din ng electric fan yung ano sobrang dumi yung electric fan nyo. Baka yung alikabok yung mga sumisingit-singit dyan tapos matutuyo na lang. Kaya regular nyo din linisin yung ano nyo, mga electric fan. Baka yung alikabok din nakakakos ng sira yan, okay na siguro yan. Ito naman linisan ko rin to. Sayang ito.
ganyan lang. Basta malinis na. Ingat lang din kayo. Ayan, may sugat na ako. Nakasugat ang mga kanto-kanto niyang mga bakan, yung mga sharp kasi yung mga edge nito mga ito. Nilinisin ko na rin yung kabila, tapos lagyan ko rin ng langis. Pag gumalaw pala kayo dito, ingatan nyo. Ayan, no? Natanggal na yung protector na nilagay ko. I-repair ko na ito dati. Ayan, nilagay. Tapos yan, nahihila na yung wire. Ingatan nyo yung wag mahila yan kasi pag naputol yan, sobrang nipis naman yung wire. Pag naputol yan, mawala na ng connection, hindi nagagana yan. Palitan ko itong bago. Kailangan may ganito rin kayo, magre-repair kayo ng electric fan. Ayan, ingat lang din kayo sa pag-cut nyo dito, baka makat nyo yung wire. Bigyan ko na rin dito. So ayan siya. So linisin ko to. Ninyo rin ha, ito baka magasgasan itong mga windings. Ingatan nyo din. Meron kayong panglinis ng ganyan. Kung meron kayong alam na panglinis ng ganito, kumbaga yung basahan na lang susuksok dito, share nyo naman. Okay, try na natin. Ayan, ito din. Meron din nabibili grasa, yun yung mga sinaunang ginagamit, tapos nag-transform sila sa ganito. Okay, try na natin. Yan, dapat yun yung konting ano na parang ikot na siya. Yan. Balik ko lang yung mga tornilyo. Amen. Hirap din gumawa kapag wala akong working place. Sana pag ka lang gumagawa. Yan. Tunog. Tanggalin ko na rin to, tapos inuha ko yung ano dito, yung bushing dito sa likod. Yan. Balik ko na yung mga tornilyo. Okay, so ito yung next, yung switch. Yari, clumsy, no? So yan, so ito yusin nyo lang dito. Yan, tapos balik. So yan, secure nyo lang yung mga wire dun sa loob. Tapos yan. Tapos dito, pag sinuot nito may pattern yan, yung dalawang butas dito sa isang butas dito. Meron akong nireparan na ganun, hindi tama yung pagsuot nila, tapos gumagalaw tuloy itong meron yung tamang butas. Saan nakasuksok to, itong panglock nya dito, ito, tapos sa baba dalawa dito, may pattern yan pag nilagay nyo. Tapos next, kabit natin itong tinanggal nating lock ng hélice. Nahirap ano siya kasi hindi na ito yung original niyang shafting. Ayan, okay na. Kabit ko hélice. Pag kinabit nyo yung hélice, may pattern dito, tapos kailangan dun, tapos lock. Ayan, kabit na. Testing natin. Ayan o, iikot na siya kaagad. Isang ano lang,
kanina mahigpit eh. Yun lang, natuyo yung ano, natuyo yung langis, tapos may dumi konti, lininis ko lang. Testing ulit natin, saksak, yun, nice na, ayan. So yun, ang ano dito, mga problema kapag ganun yan, kapag hindi nakuha sa langis o kaya masyado nang malalim yung uka nung ano, yung bakal na shafting, kailangan nang palitan ng bushing o kaya yung shafting. Ay, dalawa na, set na yun para sigurado. So yan, pwede na to, okay na yan. So mayari, balik na natin. Tapos yun, tapos ng gawa, kailangan linis-linis. Okay.